mabibigyan na raw ng warrant o pares ng akinsi ho ng Disyembre. Natatandaan nyo yun, mga kababayan? Oo. Sino nakakaalala niyan? Excuse me. Sino ho nakakaalala niyan? Ang sabi ho ni Crispin Boyeng Rimulya, akinsi ho ng Disyembre or 16 ay mabababaan na ho ng warrant o pares. Itong sino-sino ba ito? Jinggoy Estrada. Sino pa? Dating Senador Bong Revilla. Si dating Senadora Nancy Binay. Sino pa yan? Senadora. Ito yung mga present na senator. Senador Joel Villanueva. Nako. Sino pa ba ito isa? Si Senador Chis Escudero. Nako po, Sus Mariosa. Yan ho yung pinangako ni Crispin Boyeng Rimulya, itong ating ombudsman. Ano yan? December 15 or 16? December 15 or 16. So, 15 na bukas eh. So, ano kaya mangyayari? Kasi sabi ni Crispin Boyeng Rimulya, bago magpasko, mabibigyan na ho ng warrant itong mga ito. Nako, ano kaya mangyayari? Ano kaya kaganapan ito? Kasi, ngayon lang ho mangyayari yan na kung saan, ilang senador yan. May second batch eh. May mga second batch. Yan, Jinggoy, Bong Revilla, yung mag-best friend. Kasama na naman sa kulungan. Wala talagang iwanan. Nancy Binay, Joel Villanueva, Escudero. Kasama dyan binanggit si Saldico. Nauna na si Saldico nabigyan ng warrant. So, 5. Yung mabibigyan ng warrant o pares. Sigurado kakaba-kaba ngayong gabi yung mga yan. Saka hindi na makakatulog yan kasi yun ang sabi ni naabay. Kailangan totohanin ni yan. Kailangan mangyari yan bukas or 16. Kasi pag hindi nangyari yan, tatawanan si Tatawanan si Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya dyan. Kasi yan ho yung naging pahayag niya. Doon sa isang interview. So abangan natin yan. Kasi pag yan, lumabas ho ang warrant o pares, matik yan, aarestuhin na ho yan. Excuse me. Isipin nyo mga kababayan, ngayon lang mangyayari ang 5 senador mabibigyan ho ng mga mugshot. Tapos isipin nyo, ilang senador yan makukulong, tapos may second batch pa ng mga taga-Congress. Aminin natin na nasampahan na ho ng kaso itong si through documents itong si dating Speaker Martin Romualdez. Sige nga, survey tayo. Kayo ba'y naniniwala na itong si dating Speaker Martin Romualdez makukulong ho sa panahon ng administrasyon ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos? Tingnan natin yung survey. Press 1 kung naniniwala, press 2 kung hindi kayo naniniwalang makukulong. Tingnan nga natin. Press 1 kung naniniwala kayo makukulong sa administrasyon ng kanyang pinsan. Press 2 kung hindi makukulong niya, malabo yan. Ako kung talagang may kinalaman ho si dating Speaker Martin Romualdez dito sa maanumalyang flood control, ako naniniwala ako makukulong talaga yan. Bakit? Si Digo nga nakakulong si Romualdez. Si Digo nga nakakulong, si Romualdez pa. Di ba? Aminin natin, mas malaki yung mas malaki yung taga-suporta ni Digong. Pero nakakulong. Si Kibuloy nga nakakulong. Religious group pa yan. Walang nagawa yung mga miyembro. Si Martin Romualdez.
Sino ba mga kagrupo niyan? Ay, si Martin Romualdez, sino ba mga kagrupo niyan? Oh. Sino ang kagrupo ba ni Martin Romualdez? Sino? Hindi kasi sa akin hindi kasi sa amin tumutropa ito si Martin. Kung sa amin ka tumutropa, ay baka maabsuelto ka pa. Ninong tuloy. Dating Speaker Martin Romualdez, di ba? Basta ako, mga kababayan ng stand ko rito, ang sinusuportahan ho natin si Pangulong Bongbong Marcos. Yun ho ang number 1 nating sinusuportahan. Yun ho, yung mga minamahal ho natin sa baba niya, yun na lang ho yung pinakabuntot. No? Or sabihin na nating pangalawa, minahal natin ito dahil sa kanya. May mga nagsasabi ito si Martin Romualdez ay nakatulong daw kay Pangulong Bongbong Marcos para hindi raw ma-impeach. Yun ang sabi. Sabi ko naman, ano ba ipapile na impeachment kay PBB? Anong kaso? Kasi pag nag-file ka ng impeachment, kailangan mayroon kaya hatag ng mga documents. Parang yung kay BP Sara, di ba, nung hinainan siya ng impeachment, may mga documents, ang dami. Anong issue? Nung nakaraan niya, sabi ng mga ibang vlogger, pag daw si naalala niyo to, press 3. Di ba pinakalat nila ito? Pag si dating Speaker Martin Romualdez daw, nag-resign, hindi na raw speaker, yari na raw si Pangulong Bongbong. Na-impeach na raw. O asa na? Asa na yung may impeach? Naalala nyo? Press 3. Naalala nyo? May impeach na raw si Pangulong Bongbong. Nasa na ang may impeach? Si PBBM. Kasi nga, kapag may nag-file ng impeachment, hindi po pwedeng gawa-gawa. Bakit? Magpapasa ka ng document. Nakikita niyo yung mga papel-papel na ipapasa. Ano isusulat mo doon? Hindi mo pwedeng imbentuhin ang impeachment. Pwede pa siguro mga kaso-kaso, kakasuhan mo sa prosecutor, pwede pa siguro. Pero ito hindi, malabo. Diba? Kaya nga ang ginagawa nila kay Pangulong Bongbong, puro pulburon video. Gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Doon siya lagi ini-issue. Kasi nga, walang mai-issue kay Pangulong Bongbong Marcos about sa graft or plunder issue. Wala eh. Kaya doon nga nila binibitbit si Pangulong Bongbong sa issue ng pinagbabawal na gamot. Kasi pagdating sa issue ng nakawan, pagdating sa issue ng plunder graft, walang maikabit. Walang maikabit. Kahit naman sino pwedeng sabihin, si Pangulong Bongbong sabit sa maanumalyang flood control. Pwede naman yun eh. Laway lang puhunan doon. Ang problema, pag nagpasa ka na ng documents, paano yun? Paano mo patutuhanan yun? Madali sabihin sa mga interview yun eh. Sabi si PBBM, paano yung mga ebidensya? Wala kang